Good day mga boss. Ngayon papakita ko sa inyo yung mga tools na ginagamit ko pag nag-woodwork ako or nagkakarpentero. Papakita ko sa inyo isa-isa kung ano sila at kung paano sila gamitin. No? Yan, ayan sila. Una, etong miterso or meterso. Hindi ko alam kung anong tamang bigkas doon. Ito, yung function niya, pangputol siya ng mga kahoy. Yung mga 2x3, 2x4 na kahoy. Yan, most doon siya ginagamit. Mas mabilis kasi tsaka mas precise yung putol niya. Okay? Sunod yung planer. Ito, ang function nito, pangkinis ng kahoy, planer nga. Ando na siya sa pangalan niya mismo. Ayan, ganyan yung ilalim niya. Ito yung taga-kinis ng kahoy. Ayan. Bale, may control siya dito. Ayan. Depende sa lalim or sa kain ng kahoy. Dito siya nakokontrol. No? Itong circular saw. Ayan, lotus yung tatak niya. Mas maganda kasi yung lotus na tatak. Bale, dalawa na yung ganito ko eh. Isa nito, tsaka meron pang isa eh. Kinabit ko dito sa tables ako. Ayan. Diyan. Okay. Ang purpose naman nito, pang-cut ng mga malalaking plywood. So, mas madali. Hindi siya mahirap mag-cut. Okay? Ito naman, ano lang to? Grinder lang na kinabit ko lang dito sa frame na to. Bale, pangputol talaga siya ng mga bakal. Pero minsan ginagamit ko rin siya. Kasi nga, minsan may mga furniture or yung ginagamit ako mga bakal sa kahoy. Pinagdudugtong ko sila. Yan. So, ang next is etong ah, wireless na drill. Oh, galing din sa Inco. Kasi magandang brand to eh. Tapos mura pa. So, may extra battery lang ako. So, ginagamit ko to pag nagtutornilyo, nagbubutas. Mas okay kasi nga walang wire. Pero mayroon ako nung may mga wire. Bali, dalawa yung may wire ko. Tapos ito, dalawa din yung ganito ko. Ito lang yung pinakita ko. So, yun, ginagamit siya. Mostly sa, yun nga, pag nagtutornilyo, nagbubutas, remotely. Okay? Next is itong palm sander. Yan. Dito nilalagay yung liha. Katulad yan. May liha pa siya ngayon. Yan. Mas madali magliha pag may ganyan ka. Sobrang dali. Okay, medyo mabibrate lang sa kamay. Pero okay na okay siya gamitin. Pag magsasander ka, sobrang bilis lang gumawa ng project pag meron ka nito. Itong palm router. Yan. Siya naman yung pang kanto-kanto ng mga kahoy. Or pag may bubutasan ka na kailangan makinis, yan. Ito yung ginagamit. Yan, ganyan siya. Dito nilalagay yung mga bala niya. Kasi yung mga bala naman niya, ito. Bale, hiwalay mo siya mabibili. Hiwalay itong mismong machine. Tsaka itong set na to. Parang nasa 2K yata pag pareho na to or 2.5 ganun. Ayan. Okay? Sa mga tools natin, syempre, importante meron kang paet or chisel ba to? Wood chisel. Yan. Mas maganda bumili kayo ng may mga ganito. May mga guard yung talim niya para hindi agad pumurol. So, ginagamit naman yan pagka may kikinisin ka rin mga kanto manually or may mga dugtungan ka dapat na isakto yung lapat. Yan. Next is itong clip. Okay to pag mga mag-isa ka lang gumagawa kasi may clip ka sa mga kahoy mo. Same yan ito. Same ang purpose yan ito. Yan sila. Tsaka ito din. Yan. Mas mahaba nga lang to. So, pang-clip siya dun sa mga kahoy. Pag nag-joint ka ng mga kahoy, mas okay may ganito ka. Okay? Is etong skwala. Yan, napaka-basic niyan. Skwala. Dapat meron tayo ng skwala. Pero bukod dito sa nag-iisang skwala na to dito sa video, meron pa yan dito. Meron din ako nitong triangle, tsaka itong mga ruler na to. Yan, tapos dalawa rin yung level ko. Yan. So ito pa, may mga clamps pa ako dito, or yung clips. Yan. Yan. Okay. Itong laghari. Yan. Minsan kasi, hindi mo na kailangan nito.
So, meron din ako nito manually. Minsan mas mabilis kasi gamitin 'to 'pag yung mga maliliit na putol lang. Kaya ito yung ginagamit ko. Meron ako nitong sobrang handy, yan. Tsaka itong medyo malaki, pang putol din or pambiyak ng mga plywood. Okay? And syempre, hindi mawawala ang lapis. Yan. Matik yan. Dapat may lapis ka lagi. Tapos itong metro. Yan. Metro. Tapos itong pitik o yung marker. Yan. Chalk yung loob nito. So, pag pinitik mo siya, chalk yung magmamark sa plywood or sa kahoy. So, yun yung susundan mo pag magka-cut ka ng gamit yung circular saw. No? Or kung magpe-planer ka. So, may tanda. Basta lagi may tanda. Yan. Ito pa pala, meron din ako mga ganito, yung parang belt siya. Yan, belt. Kasi diyan ko nilalagay minsan yung mga tools para hindi siya nagkakalat-kalat or nawawala. Kasi minsan sabog na yung gamit pag may tinatrabaho katulad nito. Yan. Nandito lang siya. Itong metro dito. Tapos yung lapis, dito yan nakalagay. O kung saan man basta nandyan. Yan. Dapat di ka rin mawala ng eye protection, syempre. Lalo na po nagpe-planer ka or basta may ginagawa ka na alam mong delikado sa mata mo, dapat may ganito ka. Tapos tong earplug. Kasi yung mga machine na yan, may ingay. Malalakas yung mga tunog niyan. Eh, delikado sa tenga. So, dapat palagi ka rin may ganyan. Okay? Tapos, syempre, dapat may mga extension ka din. Yan. Kasi minsan, sobrang laki ng mga plywood or kahoy or dapat sa labas ka magpuputol para hindi masyadong madumi dun sa lugar mo. So, dapat may ganyan ka. Yung iba kong tools andito. Andito sa taas. Yan. Bale, ito yung isa ko pang sinasabi na barena. Yan yung may wire. Ayan pa. Yung isa na yan. Tapos ito pa. Tapos ito pang pintura na yan. Basta gamit yan, electric painter yan. Yan. O, yun lang. Bale, sa ngayon, yan pa lang yung mga gamit ko. Yan. Nakikita nyo naman. Yan pa lang yung mga na pupundar kong gamit sa pagkakarpentero or pag DIY. Okay?